Magandang gabi po sa ating lahat. Shepherd's Heart, nawa po ay maayos po ang ating Miyerkules. Salamat po sa Diyos sa araw at buhay na ipinagkaloob niya po sa atin. Sa mga nagdaang araw, nakaranas man po tayo ng ulan, bagyo. Nagpapasalamat pa rin po tayo dahil ang ulan ay biyaya mula sa Diyos. Ngunit ipanalangin din po natin ang ating mga kapwa Pilipino na naapektuhan ng malakas na bagyo, na sila ay patuloy na ingatan at tulungan ng Panginoon. So kahapon nga po ay nag-message po ang ating pastor kung maaari nga daw po akong magbahagi ng mensahe para sa ating prayer meeting, kasi flight po nila ngayong gabi. So have a safe flight po, Pastor and Minang. So, balik po tayo sa topic natin. So, para po sa akin, napakagandang pagkakataon po ito. At lagi ako nagpapasalamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon. Kasi po, every time po ako nagsasalita sa school man, pag may report or share the Word of God, o may pinapagawa man si Pastor na short devotion pag Thursday, basta po, every time ako magsasalita tungkol sa Diyos, I take it personally po. Para sa akin itong mensahe na ito, para sa sarili ko at para po sa ating lahat. Tunay nga pong ang kapurihan ay sa Kanya lamang, kaya makinig po tayo sa salita ng Diyos ngayong gabi. Ang tema po na binigay po ni Pastor is authenticity of transformation. If you notice po, sa mga nakaraang araw na sinishare ni Pastor na kanyang devotion, is tungkol po dito, bagong nilalang, tunay na pagbabago. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay mula sa Ephesians chapter 2 verse 10. So ito rin po yung topic ni Elder nung Sunday. At andito pa rin po tayo. Sabi nga po sa verse 10 is, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them." So napakaganda po. So this verse po is not just about our identity, it's about our authenticity. Hindi po sapat na sabihin lang na tayo Kristiyano. Ang tanong po kasi is, nakikita ba sa buhay natin ang tunay na pagbabago? So yun po yun. Napakaganda po na discussion natin ngayon. So meron po akong ginawa na bali 6 na parte po ito na ating pagtatalakayin ngayong gabi. So part 1 po is the master artist and his work. So Paul says we are God's workmanship. So Greek word po is poema, meaning po obra maestra, masterpiece, isang carefully crafted creation. Pero tandaan natin, ang isang tunay na obra maestra ay may tatak ng artist. Di po ba kung napakinggan niyo po yung sabi ni Pastor kanina, may mga code-code pang ginagawa yung mga artist dyan. So kung tayo ngay gawa ng Diyos, dapat makita sa atin ang marka niya. Hindi fake, hindi peke, kundi authentic. Just as our deacon reminded us nung Sunday, it's not the painting itself, it's the artist. So ang buhay po natin, or our lives, should point not to us but to Christ, the master artist. Di po ba? Napakaganda. Ang part 2 po is from death to life. So authentic change begins here. So kung babalikan po natin yung Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, sabi po ni Paul doon, dati tayong patay sa kasalanan, by nature children of wrath. Sabi po doon, wala tayong kakayahan magbago sa sarili. Pero sabi ng verse, so verses 4 to 5 po, if you read it po, but God, being rich in mercy, made us alive together with Christ. So ito po ang simula ng tunay na pagbabago. Hindi self-help, hindi sariling disiplina, kundi biyaya ng Diyos. Di po ba? Sabi doon, sabi po doon, by grace you have been saved through faith, not a result of works, so that no one may boast. So makikita niyo po yan sa verses 8 to 9. Andun po yan. So mga kapatid, ang gusto ko lang po sabihin is, authenticity starts at the cross. Walang totoong transformation kung wala si Kristo. So yun po yung katotohanan doon.
At ang susunod po natin is part 3 po. Part 3 is authentic Christianity produces fruit. So, di ba napakaganda? Authentic Christianity produces fruit. So, sabi po, di ba sa Ephesians 2:10 says, we are created in Christ for good works, meaning ang bunga ng kaligtasan ay mabuting gawa. Not the cause, but the result. So, yun po yun. Ito po yun. Sabi doon, may nabasa po ako na authenticity test. Diba? Sabi po ni Jesus sa Matthew 7:17-20. Every good tree bears good fruit. Thus, you will know them by their fruits. Diba ba? So, kung walang bunga, walang authenticity. Diba ba? Kung puro salita, walang pagbabago. Fake Christianity yon. So, illustration po for example, gagawin po natin kung di po ba yung example din po ni Pastor, di po ba, painting. So, kung fake ang painting, kahit gaano kaganda, walang halaga sa expert yon. Di ba ba? Ganun din po yung example ni Pastor, yung sa mga bangko. Kung fake ang pera, pag dumaan po yan sa mga teller doon, alam po nila yon. Kahit anong halaga nakasulat sa pera, wala pa rin po itong silbi. Di po ba? Ganun din ang faith na walang ebidensya. Sabi sa James chapter 2:17 po, faith, if it has no works, is dead. Di po ba? Authenticity shows in transformation. So, yun po yung totoo. Dapat may transformation na nangyayari sa atin. Di po ba? Hindi naman perfect agad. So, dapat po may progress. At ang pang-apat po na gusto pong sabihin sa inyo is marks of an authentic new creation. So, paano natin malaman kung tunay nga tayong bagong nilalang kay Kristo? Di po ba? So, paano nga po ba natin malalaman? May ginawa po ako dito na paano po natin ma-identify. First is new identity. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things passed away. New things have come. So, tanong, may mga dating kasalanan bang iniwan na natin? O andun pa rin po tayo? Second po is new purpose. Hindi lang para sa sarili, but God prepared good works beforehand. Every day is an opportunity to glorify Him. So, yun po yun. Pangatlo po is new lifestyle. Sabi po sa Matthew 5:16, let your light shine before men. Sa bahay, sa trabaho, sa kapitbahay, pareho ba ang ating testimonya? Mamaya po kasi hindi. So, mahirap po yun. At ang pang-apat po is new fruit. Sabi po sa John 15, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So if you know po, the fruit of the Spirit, sabi po sa Galatians po yan, chapter 5, must be evident. So the love, the joy, the peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, gentleness. So yun po yun. Authenticity is not about perfection po, but direction. The direction of your life is toward Christ, not away from Him. Di ba? Dapat ganon. At ang panglima po is authentic faith in the midst of trials. So, may isa pong test. May test po ang authenticity. Paano kapag dumarating sa atin ang mga problema? Di ba? Alam naman po talagang may challenge. Kapag may challenge, ba sa trabaho, finances, o sa kalusugan, nakikita pa rin ba ang Diyos sa atin? So, yun po yung tanong. O mas halata ba ang ating pagkabalisa na para bang akala natin wala nang magagawa ang Diyos? Sabi po sa James 1, consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. So, napakaganda pong verse niyan sa James 1 verses 2-3. Sabi rin po sa Romans 5, we exalt in our tribulation, knowing that tribulation brings about perseverance, and perseverance, proven character, and proven character, hope. Hello, napakaganda po. So, ibig sabihin po, nakikita ang authenticity, or authenticity is proven not in comfort but in crisis. Ang tunay na Kristiyano,
ay hindi po tayo tumatakbo sa palayo kay Kristo sa oras ng problema, kundi lalo pang kumakapit sa Kanya. So, dapat ganun po tayo. For example po, di ba, ang peking ginto, sa unang init pa lang, natutunaw agad. Pero ang tunay na ginto, lalo pa siyang lumiliwanag kapag dumadaan sa apoy. Di po ba? So, ganun din po tayong mga Kristiyano. Ang trials ay hindi para sirain tayo, kundi para ipakita kung tunay nga tayong na kay Kristo. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness." So, napakagandang verse po niyan. So, mga kapatid, ang gusto ko lang po sabihin is, authenticity is not pretending to be strong. Authenticity is showing that Christ is strong in your weakness. So, yun po yun. So, mas malakas si Kristo pag tayo'y mahina. Di po ba? At ang pang-anim po is the challenge. Ito po yun. Authentic ba tayo or fake? So, iiwan ko po sa inyo itong challenge na to ngayong gabi. When people see you in trials, ano nakikita nila? So, paano ba tayo nakikita ng mga tao? Do they see panic or worry or hopelessness? Diba? Di po ba? Or do they see faith, peace? May problema tayo, may peace at nagtitiwala tayo sa Diyos. Authentic Christianity is not proven by how we act on Sunday. Di ba? Sinabi po yan ni Pastor. But how we respond on Monday. Sa gitna ng stress, problema at pagsubok. So, Monday to Saturday po yan. Di po ba? So, lagi po nating tatandaan, we are God's workmanship, created in Christ Jesus, not only for good works, but also for authentic trust in every season of life. So, yung napakaganda pong mensahe ng Diyos ngayong gabi po. So, kaya po ngayong gabi, bago po tayo manalangin, ito po ang ating hilingin sa Diyos. Hilingin po natin na, Lord, make my testimony authentic. Di po ba? That's number 1 po. Number 2 is, Lord, let my life bear fruit that shows I am truly yours. At ang pangatlo po is, Lord, may people see not me but Christ in me. Di po ba? So, yun po yun. Okay po. Tapos na po tayo, pero before we end po, let us pray po. Gusto ko pong manalangin po tayo sa maikling panalangin po. So, let's pray po. So, Panginoon, salamat po sa paalala ngayong gabi na ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang sa salita, kundi sa pagbabago ng buhay. Salamat sa biyaya na kami ay inilipat mo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Tulungan mo po kami na maging authentic new creation. May ebidensya ng bunga, may transformation, na hindi mapapasinungalingan at may tiwala. Kahit sa gitna ng trials, mga problema, naway ikaw lamang ang may taas sa aming buhay, sa aming pamilya at sa aming komunidad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So marami pong salamat. Tapos na po tayo. Salamat po sa inyong pakikinig at pagbabahagi ng oras na ito. Naway lumabas po tayo ngayong gabi. Bukas po ng umaga na may malinaw na paalala na the evidence of being God's workmanship is authentic transformation. And also, you are a new creation, so live authentically for Christ. Yun lamang po. At magandang gabi po.